Hi mga palangga! In this video, I am going to share with you about my first experience and the steps on how I was able to avail PayDirect with my Union Bank credit card. So basically, through PayDirect mga palangga, mako-convert natin yung ating credit limit ng ating Union Bank credit card in the form of bank transfer. So almost the same siya with cash advance. Ang pinagkaiba niya lang sa cash advance kasi is may withdraw natin gamit yung ating credit card directly sa mga ATMs to get cash. While dito naman kay PayDirect mga palangga, instead of withdrawing money from the ATMs, we can just simply transfer or move some portion of our credit limit into bank transfer sa iba natin mga bank account or e-wallet. So, pakita ko sa inyo mga palangga yung mga steps na mga ginawa ko on how I was able to avail the PayDirect with my Union Bank credit card. Una muna mga palangga is login lang tayo sa ating Union Bank app. And then, open na natin yung ating credit card dashboard. And dun sa dashboard mga palangga, hanapin nyo lang tong PayDirect Turn Big Payments into Big Rewards. So yun yung hanapin nyo and then click nyo lang yun. At kung first time nyo din mga palangga sa PayDirect, so lalabas itong pop-up about kung ano yung PayDirect. So sabi dito, simplify the way you pay with PayDirect. Pay directly to local bank or e-wallet accounts using your Union Bank credit card. So click lang natin itong try PayDirect now. And then, lalabas itong option kung saan natin isasend yung transfer. So, another Union Bank account pa or other bank or e-wallet. So, in my case, try natin i-transfer doon sa aking GCash account. So, select ko tong other banks or e-wallets. And then, reroute nyo tayo to send from. So, select lang natin yung ating credit card. And then, lalabas itong PayDirect reminders. So, sabi dito, yung minimum amount daw is 1,500 pesos and maximum amount is up to 200,000 pesos or 95% of our available credit limit, whichever is lower. And yung processing time niya mga palangga is up to 3 business days. And then, may mga cut-off siya with PesoNet, pero later ko na siya i-discuss. Then, select nyo lang yung got it after. And i-route nyo tayo sa form to fill out the information of the recipient. So, from here, hanapin na natin yung bank account na pagta-transfer natin. So, hanapin ko GCash. And then, account number. So, lagay ko yung phone number ko sa GCash. And then, sa name is yung name ko sa GCash. However, kapag gagamitin nyo yung name yung mga palangga, like same name with your Union Bank account or Union Bank credit card, hindi siya mag-go through. May error na lalabas na you cannot pay a payment via PayDirect to your own account. So, since hindi pwedeng gamitin yung name ko, same name, yung pabayad, so, ang gagawin ko, change ko yung name, gagawin ko lang nickname. So, instead of John Paul, lagay ko JP Gapo. So, yun. Nag-go through naman siya mga palangga using my nickname. So, pwede naman pala nating bayaran yung sarili natin. Basta palitan lang natin yung name. Gawin lang natin yung nickname yung ating first name. Pero wag naman sobrang layo. Dapat almost same naman siya with our name. So, after nun, click lang natin yung next button. I-route niya tayo sa PayDirect details. So, lagay natin yung amount. Again, minimum is 1,500. Lalabas naman dito kung ano yung maximum na pwede kong i-PayDirect. And then, lalabas dito, processing fee niya is 0%. So, dun sa sa terms and conditions na research ko before with my past video about PayDirect, lumalabas dun yung PayDirect processing fee is up to 3%. Nababasa ko din sa Reddit, most of them sinasabi nila wala daw bayad. Pati din sa mga na-receive ko na comments with my previous video na 0% daw yung processing fee ni PayDirect. Pero dun sa kanilang terms and conditions, lumalabas na up to 3% yung processing fee. Pero it's legit nga talaga na 0% yung processing fee. Pero we'll find out kung ano nga ba yung lalabas sa statement. So, ayun, lagay ko na yung amount. Ginawa ko itong mga palangga doon December 10. And then, try kong i-select yung December 10, which is yung current date that time. Pero grayed out siya. Wala akong option to select the current date. Yung available early date lang na pwede kong i-select is December 13, which is after like 3 business days talaga siya. So, mukhang hindi siya pwedeng like within the day yung posting nung PayDirect. So, dapat kailangan natin siya talagang i-prepare up kasi it may takes up to 3 business days. So, dahil dito wala akong option to select December 10. So, sinelect ko na lang yung pinaka-early date which is December 13 na available. And then, sa purpose naman, mamili lang tayo dito kung para saan yung PayDirect natin. If it is school or training fees, rental fees, membership and association dues, professional and labor fees,
general insurance payments, and miscellaneous. So, in my case, select ko association dues kasi gagamitin ko yung pera pambayad ng condo dues. So, select ko lang yan. And then, dito naman sa message, notify the recipient, optional naman siya. Pero kung gusto nyo lagyan ng message yung, kunwari, ibang pangalan yung pagsasendan nyo, tapos gusto nyo sendan ng message about this bank transfer, so it will give us the option naman. So kung pipindot nyo yun, lalabas naman yung number na pagsasendan nyo ng message, tsaka yung email address. And then, once okay na, click lang natin tong next button. And then, lalabas na tong review and pay. So, review natin yung ating pinag-enter kung tama ba to. So, lalabas dito, recipient details, pay direct to other banks or e-wallets using PesoNet. Review lang natin kung tama siya. Kung may gusto pa kayong edit, click nyo lang tong pencil icon on the right side. Pero kung okay na, click nyo lang tong pay 1,500 pesos o yung amount na ipipay direct nyo. Pero, double check nyo at mapalang itong cut-off time na to, I guess hindi siya totoo. Mamaya share ko sa inyo kung bakit. So, click lang natin itong pay 1,500. Tapos, lalabas ulit itong important reminders. So, skip ko na yan. Click ko itong proceed with payment. And then, magkakaroon siya ng OTP. Enter ko lang yung OTP. And then, that's it. Lalabas na yung status as active doon sa ating PayDirect. Lumalabas din naman doon sa status kapag pupunta ako dun sa PayDirect dashboard na naka-active pa yung PayDirect ko. And then, nantay ko siya within the day kasi nga sabi doon is yung cut-off time is up to 11 p.m. before 11 p.m. kapag pre-process siya before 3 p.m. So, ina-expect ko within the day yung posting nung PayDirect. Yun nga lang, hindi siya nag-post within the day. So, pero minomonitor ko siya from time to time hanggang sa nag-post na lang siya mapalangga nung December 12. So, nag-complete siya to December 12. So, December 10, 11, 12. So, like 3 days bago siya nag-complete yung aking PayDirect request. So, hindi siya within the day. So, nung nag-complete siya mapalangga, naka-receive naman ako ng text message kay GCash na na-receive niya daw yung 1,500 pesos dun sa GCash wallet ko. And nakita ko naman na meron ng 1,500 pesos. And then, kapag babalik na ako dun sa aking Union Bank app, dun na siya sa transaction history. Lumalabas na rin yung amount doon sa total outstanding balance ko na 1,500 pesos. I was surprised din mapalangga na nag-earn din pala siya ng points. So, yung 1,500 pesos ko, it earns 50 points kasi nga 1,500 divided by 30 pesos for rewards credit cards na 30, for every 30 pesos spent is 1 point. So, 50 points yung na-earn ko with 1,500 pesos. So, nakakatuwa kasi na nakakuha ka na ng pera plus meron ka pang additional points, di ba? Or nakapag-earn ka pa ng points. So, ayun lang, nakakatawa tong PayDirect option ni Union Bank. And when I receive my statement mga palangga, kasi binabayaran ko lang yung bill ko once na-receive ko na yung statement. So, nung na-receive ko na yung statement, and lumalabas dun na 1,500 pesos, exact amount lang talaga siya. So, wala siyang other fees, wala siyang processing fee or other fees kineso. So, ayun, nakakatuwa kasi exact same amount na na-charge ako dun sa statement ko. So, sobrang nakakatuwa lang nitong option na PayDirect. And for me, I guess, mas better siya compare sa Cash Advance. Kasi sa Cash Advance kasi is, meron talaga siyang fixed na merong processing fee. Though yun nga lang, kay PayDirect is medyo may katagalan kasi merong processing time bago mag-post yung transfer dun sa bank account na pagtatransferan natin. So, medyo may katagalan, pero it's okay lang din kasi makakasave tayo ng mga fees unlike with Cash Advance na merong amount o merong additional charge na madadagdag sa ating Cash Advance. I think much better itong PayDirect compare sa Cash Advance option. So, very helpful nitong PayDirect option, especially kapag may mga emergencies, so nakailangan ng funds. So, sobrang helpful nitong PayDirect option na ito. And, isa pa sa nagustuhan ko is magagamit ko na, mamamaximize ko na yung paggamit ng aking credit card kasi as of the moment, yung lagi ko talagang ginagamit na credit card is yung HSBC ko and also yung BPI cashback na Amore. Pero itong rewards card ko, so medyo paminsan-minsan ko na lang siya nagagamit or most of the time hindi ko na nga siya nagagamit ngayon. Pero since meron ng option na PayDirect na pwede ko pang gamitin sa iba kong mga payments like yung may association juice ko,
o di kaya yung iba pa mga payments na hindi kaya ng credit card. So, I can take advantage my Union Bank credit card through PayDirect option to get rewarded dun sa mga payments. And kayo mga palangga, anong masasabi niyo sa PayDirect option ni Union Bank? Share niyo naman sa comment section below. And I hope na naging helpful itong video natin for today. If yes, please give this video a thumbs up. And if you haven't already, please consider as well subscribing to my channel for more contents like this. Again, this is John Paul, and always remember to be kind to yourself and to others. See you in our next vlog mga palangga. Bye!